Ano? Hindi ko niloloko si Jason. Agad na binura ni Claudette ang history call sa kanyang phone at malakas na sinampal ang kanyang sarili nang makarinig ng yabag. Inuntog pa ng dalagang ulo sa pader at pinunit ang suot na dress. Anong ginagawa mo, miss? Love! Lumuluhang tawag ni Claudette sa lalaking nasa likuran ni Herman. Si Jason. Lalaki yan. Pinagtangkaan akong gahasain. Mabuti na lang at dumating ka. Umiiyak na gumapang pa si Claudette. Pinag-igihan ang kanyang pag-iyak para maging kapanipaniwala. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling siya, Mr. Armenton. Malakas na paigik si Herman na makatikim ng malakas na suntok kay Jason. Mr. Armenton! Hindi makapaniwalang binata na ganun na lamang kabilis paniwalaan ng kanyang amo ang drama ng babae. I trusted you, bastard. Magbabayad ka sa ginawa ko sa mag-ina ko. Muling sinuntok ng binata si Herman, nangangalit ang panga ni Jason sa galit. Nasa mukha pa ang pagpipigil. Pakinggan niyo ko, Mr. Armenton. Hindi na kailangan, Jason said firmly. Malamig ang tingin na pinukol sa lalaki. Ipapakulong kita sa ginawa mong kahayupan. Magbabayad ka. Walang nagawa ang pagmamakaawa ni Herman ang kaladkarin ng lalaki ng ibang tauhan ni Jason. Matagal nang naninilbihan si Herman kay Mr. Armenton. Masama ang kanyang loob sa ginawa ng kanyang amo. Lihim nang umisi si Claudette nang yakapin to ng binata. Shh! Hindi ka na malalapitan pa ng lalaking yan, Claudette. Dito ka na muna. Magpapatawag lang ako ng doktor. Sige, love. Salamat, dumating ka para iligtas ako. Bago iniwan ni Jason si Claudette ay binalot pa ng binata ng kumot ang dalaga. Kumapit na animoy takot si Claudette sa laylayan ng damit ni Jason. Bumalik ka ha, kung mo kaming iiwan ng anak natin. Saka lamang pinakawala ni Claudette ang ngisi sa labi nang mawala sa paningin ang binata. Masyado kang utu-utu, Jason. Hindi na ako magtataka kung bakit nabilog ni Clara ang ulo mo. Kanyang hinimas ang tiyan. Malapit na nating makuha ang lahat, baby. Kapit lang. Bakit ba pinapunta mo ko dito? Huwag mo sabihin sa akin na gusto mo lang akong makita. Gusto mo akong i-date, no? Umamin ka na. Nalukot ang mukha ni Iza. Masamang tingin ang pinukol ng dalaga kay Fabian. Ang kapal din ng mukha mo, no? Kailan ba mababawasan ang kayabangan mo? Ilapag ni Isa ang milk tea na iniinom at may hinang-hinampas ang kamao sa mesa. Pinapunta kita rito para pag-usapan si Clara. Hindi ka ba nagtataka? Bigla siyang humingi ng 5 buwan na leave. Imagine, 5 buwan. Ang nakapagtataka, binigyan siya ng ganong katagal ng leave ng ganon lang kadali. Tumango si Fabian. Tama ka, hindi kaya na-assign lang sa malayong lugar si Clara? Tapos gusto niyang itago sa atin dahil lubhang delikado yun at ayaw lang niya na mag-alala tayo. Kumulot ang noon ni Fabian nang makita na walang atensyon ni Isa sa kanya. Tingnan mo to, kanina pa ako nagsasalita pero hindi mo naman ako pinapakinggan. Hindi ba si Clara yon? Nguso ni Isa kay Clara, may kasama itong matandang babae na napapaligiran ng mga bodyguards. Aba, si Clara nga. Segunda ni Fabian, tumayo ang dalawa para lapitan si Clara na makitang mapag-isa ito dahil umalis ng kasamang matanda ng dalaga. Clara, tawag ng binata sa kaibigan. Ikaw ha, hindi mo sa amin sinabi na hindi ka pala talaga nag-leave. Sino yun? Bagong kliyenteng humihingi ng proteksyon? Tanong ni Isa. Akala talaga namin nag-leave ka. Pinag-alala mo kami nila Sir Luisito. Akala talaga namin na-assign ka sa delikadong misyon. Teka, ano bang ginagawa nila? Kinakabahan si Isa at Fabian, bigla na lamang kasing pinalibutan ng dalawa na mga lalaking kasama ni Clara. It's okay guys, they are my friends. Hindi nyo kailangan na mabahala dahil hindi sila masamang tao. Paliwanag ng dalaga sa mga bodyguards na kasama. Pulis din kami katulad ni Miss De La Cuesta. Sabay pakita ni Fabian ng tsapa. Nakaunawang tumango naman ang mga bodyguards. Ginuso ni Fabian ang McLaren na kulay itim. Mukhang malaking taong binabantayan mo, Clara. Kotse pa lang bigati na. Hinipan pa ni Fabian ang kamay bago tuwang-tuwang hinimas ang sasakyan. Wow, kahit imas lang masaya na ako, Iza. Picturean mo nga ako. Utos pa ng binata sa kaibigan. Hindi mapigilan ni Clarang matawa sa dalawa. Nagsalit-salitan pa kasi ang mga ito para kuhaan ng litrato ang isa't isa. Clara anak, what took you so long? Come on, we must buy a new set of dresses para sa nalalapit yung pagkikita ng fiancé mo. Natigilan ang ginang nang makita sina Iza at Fabian na nakanganga. Anak? Hindi pwedeng magkamali si Iza. Ang matandang nasa kanyang harapan ay kilalang businesswoman sa buong bansa. Isa itong De La Cuesta. Mami daw? Nabibingi ba ako? Maging si Fabian ay nakanganga habang nanlalaki ang mata.
Katulad ni Isa ay nakikilala ng binata ang ginang. Anak, sila ba ang mga kaibigan mo? May ngiting tanong ng mommy ni Clara. Fabian, tawag nila Clara at Isa kay Fabian nang mawalan to ng malay. Kanina pa tulala si na Isa at Fabian habang kaharap si Clara. Nagunahan pang dalawa para iabot sa dalagang isang baso ng juice kay Clara. Ano ba? Pwede ba tumigil na nga kayong dalawa? Isa ito sa dahilan kaya hindi gusto ni Clara na ipaalam sa iba na isa siyang de la Cuesta. Nagbabago ang trato ng mga tao sa kanya. Nakangusong umupo ng maayos ang dalawa. Miss de la Cuesta, bakit hindi mo naman sinabi kaagad na ikaw pala ay tunay na de la Cuesta? Tinuring ka namin naka-level lang namin. Nakakahiya naman. Bumuntong hininga si Clara at matamlay na tinignan ang dalawa. This is the reason why I couldn't tell you about this. Hindi niyo ko kakaibiganin at magiging ilag kayo sa akin. And this is I hated the most. The special treatment is different than having a friends. Napapahiyang tumungo ang dalawa. Tama si Clara, nag-iba bigla ang kanilang tingin dito na hindi naman dapat dahil kaibigan nila to. Pasensya ka na, Clara. Hindi, nagulat lang talaga kami. Pero ayos lang ba na may kaibigan kang katulad namin? At ubiling tanong ni Fabian. Malakas na hinampas ni Isa ang binata sa likod kaya nakandaubo si Fabian. Aba syempre naman, hindi na kailangan pang tanungin si Clara. Hindi naman katulad si Clara ng ibang mayayaman na mata pobre at masama ang ugali. Nakita mo naman kung paano niya pinagpasensyahan si Lourdes. Naku, isang teris lang palang babaeng yun kay Clara kung tutuusin. Natigilan si Isa na merong maalala. Sandali, tama bang narinig namin kanina na sinabi ng mommy mo? May fiancé ka na? Tumango si Clara kay Isa. Hindi ba wala ka namang nobyo? Paano ka nagkaroon ng fiancé? Naguguluhang tanong muli nito sa dalaga. Sandali nga, yun ba ang dahilan kaya ka nag-leave ng 5 months? Yes, I'm getting married soon. Napanguso si Isa. Kawawa naman palang manukong si Simon. Bakit kasi hindi mo kaagad sinabi na may fiancé ka na pala? Tuloy, umasa tuloy yung taong nagkakaroon kayo ng something special. Kasalanan mo yan, Isa. Ikaw lang naman ang tulak ng tulak sa kanya para sa akin. Aniya, sino naman ang fiancé mo? Sigurado na galing din ng fiancé mo sa kilalang angkan. Hindi ko pa siya nakikilala. Muntik nang maibuga ni na Isa at Fabian ang iniinom. Hindi mo kilala pero magpapakasal na kayo? Maang natanong ni Fabian. Arranged marriage lang naman ang pagpapakasal naming dalawa. Hindi namin planado kung hindi planado ng mga magulang namin. Amin ni Clara. Pumalatak si Isa. Uso pa pala sa mayayaman ng arranged marriage. Sa panahon ngayon, wala sa kaibigan ng atensyon ni Clara kung hindi nasa isang babaeng buntis na may kausap na may edad na lalaki. Hindi pwedeng magkamali ang dalaga, si Claudette ito at si Mr. Capil. Ang matandang nakilala niya noong minsan na lumabas silang dalawa ni Jason para kumain. Anong ginagawa ng dalawang iyon dito? Bakit sila magkasama? Bumaling ang dalaga sa dalawa. Nang makitang tumayo si Claudette, mukhang pupunta ng restroom ang babae. Sandali lang, may pupuntahan lang ako. Mabilis na sinundan ni Clara si Claudette. Tamang hinala ng dalaga, nagtungo sa restroom ang babae. Hello, Vin. Magkausap na kami ngayon ng uncle mo. Nagpaplano kami kung anong susunod naming hakbang sa engagement party namin. Kailangan natin ng plan B para makasiguro na ayon sa atin ng lahat. Sige, ikaw din honey, mag-ingat ka. I love you. Vin, kung ganun hindi si Jason ang kausap ng babae. Natutup ni Clara ang bibig, naritong dalaga ngayon sa katabing cubicle na okupado ni Claudette. Niloloko lang pala ng babaeng ito si Jason. Kumuyom ang kamao ni Clara. Posible kayang hindi anak ni Jason ang batang dinadala nito? Paano kung tamang hinala niya? Kailangan niya itong mapatunayan. Agad na tinawagan ng dalaga ang kaibigan na si Isa nang masigurong lumabas na ng restroom ang fiancé ni Jason. Isa, may papagawa ko sa'yo. Sinara ng dalaga ang pintuan ng restroom upang tiyakin na walang makakapasok pansamantala at walang makakarinig sa kanya. Nakita mo bang dalawang tao sa dulo ng restaurant na kinaupuan natin? Ah, yung buntis ba't matandang lalaking tinutukoy mo? Husisa ni Isa. Umuo si Clara. Anong gagawin ko? Pwede bang upo ka sa bandang likuran nila? Gusto kong i-record mo usapan nilang dalawa nang hindi nila nahahalata. Magagawa mo ba? Ngumisi si Isa bago sinagot ang kaibigan. Easy as a pie, Clara. Hindi nagtagal ay tumawag si Isa sa dalaga. Mission accomplished, Clara. Matapos magpasalamat kay Isa, saka lamang lumabas si Clara ng restroom. Sakto na nakasalubong niya si Claudette, halatang pagkagulat ng babaeng na makita siya. Look who's here, panuyang pinasadaan ng tingin ni Claudette ang dalaga. Natauhan ka na ba? Nabigla si Clara nang bigla na lamang siyang sampalin ng babae. Nalilisik ang mata nito sa galit.
Ang sabi ko kung natauhan ka na ba sa kahibangan mo sa fiancé ko. Pinagpanggap ka lang naman na maging peking nobya pero sinamantala mo na dahil gusto mo siyang maagaw sa akin. Malandi ka rin talaga, no? Hindi ka pa nakontento. Kahit alam mong buntis ako, gusto mo siyang agawin. Tinalo mo pang higad sa kate. Kung hindi ka lang buntis, kanina ka pa nang hiram ng muka sa asong babae ka. Takot na matras si Claudette nang umabanti ng hakbang si Clara sa kinatatayuan nito. Nasa mukha ng dalaga ang labis na pagpipigil. Ikaw pa may ganang takutin ako, ha? Tapang-tapangang babae. Sige lang, saktan mo ko para si Jason mismo magpakulong sa'yo. Ngumisi si Claudette nang makitang dumaan ang sakit sa mukha ng dalaga. Hindi ka na niya mahal, Clara. Matagal ka nang binaon sa limot simula nang saktan mo siya. Naalala mo ba noong puntahan ka niya para sa first anniversary niyong dalawa? Kami na ni Jason noon pero mas pinili niyang umuwi para sorpresahin ka. At nalaman ko rin na sa'yo siya gustong ipaalam kung anong business na gusto niyang itayo. Tumulong luha ni Clara. Naalala ng dalaga sa bawat mensahe ni Jason noon na may nakalagay na meron itong importanteng sasabihin sa kanya. Pero binaliwala niya yon. Mawala ka na sa buhay namin. Hindi ikaw ang nababagay sa kanya kung hindi ako. Kami na anak niya. Ang priority niya ngayon at hindi na ikaw. Mainggit ka na lang habang pinapanood siya kasamang ibang babae. Tutal kasalanan mo naman ang lahat kaya ka nag-iisa. Kanina pa nakaalis si Claudette, galit na galit si Clara sa babae dahil niloloko nito si Jason. Pero tinamaan ng dalaga sa mga huling sinabi nito. Tama ito, kasalanan niya kaya siya nag-iisa at malungkot ngayon. Pero hindi ibig sabihin noon ay papayag siyang lokohin lang nito si Jason. Kailangan niyang ipaalam sa binata ang narinig niya. Sa ngayon ipakikinggan na muna niya sa bahay ang recording na hawak niya. Halos maglabasan ang ugat ni Clara sa kamay sa diin ng kanyang pagkakahawak sa kanyang phone. Pinapakinggan ngayon ng dalaga ang pinag-uusapan ni Claudette at Mr. Kapil. Ibig mo bang sabihin, hindi na natin hihintay na maikasal kami? Paano namin makukuha ang anak ko? Ang kayamanan ni Jason kung hindi na natin itutuloy ang plano. Boses yun ni Claudette. Tagilid ang ating sitwasyon, iha. Ako rin ay gustong maubos ng lahat ng meron si Mr. Armenton. Pero hindi na natin maaring ituloy ang naunang plano. Nakarating sa akin na hindi ka gusto ng mga kapatid ni Jason. Nasisiguro ko na magpapaimbestiga sila. Sa oras na mangyari yun, hindi natin masisiguro kung magtatagumpay pa tayo. Hindi natin kayang bilhin ng katapatan ng mga tauhan nila Jovito de la Cuesta at Luis Tan. Sigurado ako na mapapahamak tayong tatlo ni Lavin. Pero ngayong makukuha na natin ang ilang shares sa kanyang kumpanya, madali na lang nating mabibiling iba pa kung mawawala na siya sa ating landas. Nagawa pang tumawa ng matandang lalaki. Magtitiwala ang board member sa'yo, iha. Natitiyak ko yun dahil para sa kanila ay ikaw ang napiling pakasalan ni Jason Armenton. Maging si Claudette ay hindi mapigil ang ngiti. Tama ang uncle ni Vin, madali na lamang para sa kanila na makuha ang ibang shares kahit hindi matuloy ang kanilang kasal. Malaki ang paggalang ng mga board members sa iyo kay Jason. Kaya nasisiguro ng babaeng tama ang tiyuhin ni Vin. Kailan natin gagawin ang pagpatay kay Jason? Nasasabik na tanong ng dalaga. Sa engagement party niyo ni Jason, iha. Maghanda ka dahil palalabasin natin na nilason kayong dalawa. What? Bulalas ni Claudette. But uncle, don't worry, iha. Kakarampot na lason lang ang iinumin mo. Titiyakin ni Vin na madadala ka kaagad sa ospital. Magtiwala ka sa amin ng pamangkin ko. Hindi kayo namin hahayaang mapahamak ng aking apo. Bumuntong hindi nga si Claudette. Sige uncle, magtitiwala ako sa inyo ni Vin. Malakas na binato ni Clara ang phone. Hindi niya namalayan na nanginginig na sobrang kanyang kalamnan sa labis na galit. My God! Napasabunot ang dalaga sa buhok. Hindi inaasahan ni Clara ang kanyang mga narinig. Anong gagawin ko? Tila na blankong kanyang utak. Ang babaeng minahal at pinili ni Jason na pakasalan ay binalak itong patayin. Ngayon pa lang ay nasasaktan na si Clara para sa binata. Palagi na lang ba itong sasaktan ng mga babaeng minahal nito? Una siya, ngayon naman ay si Claudette. Kinuha ni Clara ang jacket. Walang mangyayari kung mananatili siya rito. Kailangan niya masabi kay Jason ang lahat. Galit man siya at nasaktan sa binata ay hindi niya hahayaan na masaktan ito at mapahamak sa kamay ng iba. Anak, saan ka pupunta? Tanong sa kanya ng ina, makita siyang palabas ng kanilang main door. Nasukat mo na ba ang lahat ng pinamili natin sa mall kanina? Bukas na lang, mommy. Nagkaroon lang ng emergency ang isa sa kaibigan ko. I have to go and help him. Humalik sa pisngi ng ina ang dalaga bago umalis. Kumunot ang noo ni Clara na makatanggap ng mensahe galing kay Iza. Clara, puntahan mo ako sa bahay. Emergency lang please.
Ang sama ng pakiramdam ko. Agad na niliko ng dalaga ang kotse at pinuntahan ng kaibigan sa bahay nito. Minsan lang makiusap si Isa kaya natitiyak ni Clara na may problema to. Kumunot ang noon ni Clara nang mapansing madilim sa loob ng bahay ng kanyang kaibigan. Wala rin siyang narinig na asong tumatahol. May 4 na aso si Isa. Agad na tumatahol ang mga ito kapag may tao sa gate. Tinawagan ni Clara si Isa pero hindi ito sumasagot. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, tinalo ng dalagang mahabang bakod at pumasok sa loob. Napaigik si Clara sa sakit ng may tumamang matigas na bagay sa kanyang noo. Shit! Halos mahilong dalaga sa lakas ng pagkakahampas sa kanya. Pero nagawa niyang ibalanse kaagad ang katawan at umiwas nang maramdamang hahampasin ulit siya. Bukod sa madilim hindi rin inaasahan ng dalaga ang pagbaril sa kanya. Huli na para makaiwas dahil tinamaan na siya sa balikat. Matinik ka talaga, Clara. Tama ang sinabi nila. May mata ka nga sa dilim. Pamilyar ang boses ng babae. Hindi maaring magkamali si Clara. Lourdes, narinig na ni Clara na nakapagpiyansa ito para pansamantalang makalabas habang nililitis ang kaso sa husgado. Imbes na magsisi ka tumingin ng tawad, nagawa mo pa talaga akong tambangan? Naging malikot ang kamay ni Clara sa pagkapa na mga gamit na pwede niyang gamitin para ipagtanggol ang sarili. Sa pagmamadali niyang umalis ay hindi na siya nakapagdala ng baril. Tingnan natin kung hanggang saan mo kayang ilagan ang bala ko sa ganito kadilim na. Napangiwi si Lourdes nang matamaan ng matigas na bagay sa ulo. Binato ito ni Clara ng nakapang flower vase. Impakta ka talaga! Nalilisik na matang singhal ng babae. Umagos ang dugo mula sa ulo ni Lourdes pababa sa kanyang mata. Kaya lalo malamang naging magsik ang loob nito kay Clara. Papatayin kitang hayop ka! Akala mo hindi ko alam na lagi kayo nakikita ni Simon? Mga agaw, malandi! Papatayin kita! Nang makabawi si Clara at mabawasan ang sakit ng noo, ay kanyang nilapitan si Lourdes. She immediately jumped to kick her face. Hindi lamang isang pa ang ginawa ng dalaga, kung hindi dalawa. Mabuti pa ay bumalik ka na sa loob ng kulungan. Nang maago ang baril na hawak ni Lourdes ay pinilipit ni Clara. Ang kamay nito bago malakas na hinampas ng malakas ang batok para mawala ng malay. Agad na tumawag siya ng pulis para madampot si Lourdes. Si Isa naman ay dinala rin sa ospital. Malubha ang lagay ni Isa dahil may 3 tama ito ng bala. Mabuti na lang sa balikat at hita lang ito tinamaan at hindi sa vital part. I will kill you, Clara. Tandaan mo yan. Sigaw ni Lourdes na magkamalay. Nasa loob na ito ng kulungan ngayon. Nalilisik ang matang nakatingin kay Clara. Kumuyom ang kamao ni Clara. Galit na nilapitan ng dalaga si Lourdes. Daing nito ng malakas sa sapakin niya sa mukha. Lumaban ka ng patas, Lourdes. Hindi yung gumagamit ng ibang tao para lang makaganti. Muling sinapak ni Clara ito sa mukha. Papatayin mo ko? Well, umasa ka na lang dahil sisiguraduhin ko na hindi ka na makakalabas ng kulungan. Kinuha ni Clara ang phone at tinawagan ng kanyang ama. Hello, Dad. I have favor to ask. May nagtangka sa buhay ko. Will you make sure na hindi na siya kailanman makakalabas ng bilangguan? Tanong ng dalaga sa ama. What? Nasaan ka? Pupuntahan kita. Galit at nag-aalalang tanong ng daddy ni Clara. Hindi man kaharap ng dalagang ama natitiyak niya na madilim ang mukha nito. Hindi gusto ni Clara na umabot sa ganito. Pero sumusobra na si Lourdes. Kailangan na nitong maturuan ng matinding leksyon. Hindi lamang siyang kaya nitong saktan maging ang kanyang kaibigan. Pagkatapos sabihin ni Clara kung nasan siya ay binaba ng dalaga ang tawag. Tsak siya na hindi magtatagal ay darating kaagad ang kanyang magulang. May awang tinignan ni Clara si Lourdes. Nakangiti pang babae sa kanya na para bang may nakakatawa sa kanyang ginawa. Nanunoy ang tinawanan ni Lourdes si Clara. Sa tingin mo matatakot mo ko? Kahit tawagan mo pa ang tatay at buong angkan mo, hindi mo ko masisinda, Clara. Daddy? Sinong niloloko mo? Sa tagal nating magkaibigan noon, hindi ko nakita isa man sa pamilya mo. Kaya natitiyak ko na wala kang pamilya. Halakhak pa ni Lourdes na parang nababaliw na. Walang bakas ni katiting na pagsisisi sa mukha ng babae. Hinawakan ni Lourdes ang ulong dumudugo pa katulad ng tama ni Clara. Sa noo at balikat, hindi mapigilan ni Lourdes ang mainis. Maraming tama si Clara subalit parang hindi man lang ito nangihina ngayon kagaya niya. Nagagawa pang gumalaw ng dalaga. Dapat ay nagsama siya ng mga tao para mapatumba si Clara. Akala ni Lourdes ay kaya niyang dahil madilim at panambang ang kanyang ginawa. Pero mali siya. May araw ka rin, Clara. Papatayin kita. Hindi lamang si Clara ang napailang dahil sa inasal mo, Lourdes. Nasa kulungan na ito lahat-lahat ay nagagawa pang magbanta. Natigil sa pag-uusap ang mga kapulisan. Ang lahat ay napatayo at napasaludo sa may 2 may edad na papasok sa kanilang istasyon.
Mga de la Cuesta, anunsyo ng hepe na naroon. Agad na nilapitan ng mga itong dalawang mag-asawa. Mr. de la Cuesta at Mrs. de la Cuesta, anong may paglilingkod namin sa inyo? Magalang na tanong ng hepe. Pinagpapawisan ang mga pulis, takot na magkamali sa harap ng mag-asawa. Batid ng mga naroon na hindi lamang kinikilala ang mga ito sa business world, kundi maging sa underground world businesses. Nasaan ang aking anak? Agad na tanong ng ginang, namumulang mukha ng matanda sa galit. Kumunot ang noo ng lahat ng naroon. Anak ko? Takang tanong ng hepe. Napalunukan lahat dahil kanilang nakikitang hindi maganda ang mood ng mag-asawa. Baka nagkakamali kayo, Mrs. De La Cuesta. Hindi namin nabalitaan na meron kayong anak. Oh my God, Clara, anak! Bulalas ng ina ni Clara nang makitang dalaga. Nalaki ang mata ng lahat ng naroon. Anak nila si SPO3, Clara De La Cuesta. Bulat na bulalas na lahat, samantalang agad na nagdilim ang mukha ng daddy ni Clara nang makitang sugat sa noo ng kanilang anak. Who did this to you? Nakadama ng takot ang mga naroon nang marinig ang dugong-dung na galit na tinig ng ama ni Clara. Mabilis na kumilos ang hepe. Ito mismong kumuha kay Lourdes sa kulungan na naroon. Siya ho, Mr. De La Cuesta. Siya ang gumawa niya sa inyong anak. Hintatakot na sagot ng hepe sabay tulak kay Lourdes. Pasalampak sa sahig. Magmakaawa ka, Patrino. Mali ka pala ng binangga. Nalaki ang mata ni Lourdes na makilalang mag-asawang nasa kanyang harapan. Mga De La Cuesta. Isip-isip ni Lourdes, tumigas ang ekspresyon ng mag-asawa. Mami, hindi na napigilan ni Clarang ina, mabilis na lumapit ito sa nakatulalang si Lourdes. Pak! At saka malakas itong sinampal. How dare you to hurt my daughter? Hindi lamang isang sampal ang natamo ni Lourdes, kung hindi pa ulit-ulit. Pumutok ng labi nito at napaiyak na ito sa sakit. Matanda ng babae, subalit napakalakas at napakabigat ng kamay nito. Naanimoy bakal. Natigilan ang naluluhang si Lourdes ngayon, lamang napansin ng dalagang kamukha ni Clara, ang babaeng matandang nasa kanyang harapan. Hindi kaya, ikulong yung babaeng ito sa kulungang hindi nalalaman ng kahit na sino. Huwag bibigyan ng pagkain, inumin o ng ano paman. Alisan siya ng saplot at hayaang mamatay na hindi nalalaman ng kahit na sino. Mabagsik na tumingin ang ama ni Clara kay Lourdes na namumutla sa sobrang takot. Pagsisisihan mong ginawa mong pagtangka sa buhay ng aking anak. Hindi! Takot na takot na lumuhod si Lourdes. Nasa mukha ang pagmamakaawa na noon na hindi nakita ni Clara sa mukha ng dalaga. Nagmamakaawa ko, Clara. Humihingi ako ng tawad. Huwag! Bitawan niyo ako! Sandali, Clara! Patawarin mo ako! Bitawan niyo ako! Walang nagawa si Lourdes kundi ang pumalahaw ng iyak at tumingin ng tawad habang hila-hila ito ng dalawang pulis. Sising-sisi si Lourdes at takot na takot. Kung alam lamang niya na isang tunay na De La Cuesta si Clara, ay hindi ito kakalabanin ng dalaga.